Ang hangin ay amoy ng inihaw na isaw at matamis na barbecue. Ang ilaw mula sa mga poste sa kalye ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanilang maliit na mesa. Para kay Emma, perpekto ang lahat. Ang kaligayahan para sa kanya ay hindi nasusukat sa kinang ng isang chandelier o sa presyo ng pagkain sa plato. Nasa simpleng sandali ito. Katulad nito, hawak niya ang kamay ni Brandon sa ibabaw ng kanilang mesang plastik at pinapanood niya itong tumawa habang nagkukwento tungkol sa kanyang araw sa opisina. Ang tawa ni Brandon ang paboritong tunog ni Emma sa buong mundo. Talaga? Sinabi niya yon? Tanong ni Emma na may ngiti sa kanyang mga labi. Oo, sabi niya. Sir Brandon, mukhang pagod na pagod po kayo. Baka kailangan niyo na ng inspirasyon. Pagkukwento ni Brandon, ginagaya ang boses ng kanyang katrabaho. Sabi ko, may inspirasyon na ako at mamayang gabi, magkikita kami. Naramdaman ni Emma ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kilig. Iyon ang salitang laging pumapasok sa isip niya sa tuwing kasama niya si Brandon. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang tawanan, isang matinis na tunog ang biglang pumunit sa kanilang sandali. Tumunog ang cellphone ni Brandon. Nakita ni Emma ang pagbabago sa mukha ng kasintahan. Ang ngiti nito ay unti-unting naglaho. Ang mga mata nito, na kanina lang ay puno ng saya, ay napalitan ng kaba. Tumingin ito sa screen ng cellphone at napalunok. Sagutin mo muna, mahinang sabi ni Emma. Tumango si Brandon at tumayo. Lumayo ito ng ilang hakbang, sapat lang para hindi marinig ni Emma ang buong usapan, pero sapat na malapit para makita niya ang bawat reaksyon sa mukha nito. Hindi niya marinig ang mga salita, pero naririnig niya ang tono. Isang galit na boses ng babae. Tumaas ito at bumaba. Parang mga alon na humahampas. Nakita ni Emma kung paano namutla si Brandon, kung paano ito napahawak sa kanyang noo, kung paano ito tumango ng paulit-ulit na parang isang bata na pinapagalitan. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Emma. Ang masayang bula na pumapalibot sa kanila kanina ay biglang pumutok. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Bumalik si Brandon sa mesa, pilit nang ngumiti, pero hindi nito maikubli ang anino sa kanyang mga mata. Umupo ito at huminga ng malalim. Pasensya na, sabi nito. Si Mama lang. Okay lang ba ang lahat? Tanong ni Emma, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Oo naman. Alam mo na si Mama, laging may emergency. Sabi ni Brandon, pero ang kanyang mga mata ay umiwas sa tingin ni Emma. May gustong itanong si Emma. Gusto niyang usisain kung anong sinabi ng nanay nito. Pero pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang maging isa sa mga nobya na palaging nagtatanong. Tiwala. Iyon ang pundasyon ng relasyon nila. Sinubukan ni Brandon na ibalik ang saya. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi nito, iniabot kay Emma. Binuksan ito ni Emma. Sa loob ay isang simpleng silver bracelet na may isang maliit na anino ng araw bilang palamuti. Hindi ito mamahalin. Walang mga diamante. Pero para kay Emma, ito ang pinakamagandang alahas sa mundo. Brandon, ang ganda, sabi niya, at naramdaman niya ang totoo at mainit na luha na namumuo sa kanyang mga mata. Sinabi mo sa akin dati na paborito mo ang pagsikat ng araw. Mahinang sabi ni Brandon. Para kapag hindi tayo magkasama, maaalala mo na palaging may bagong umaga. Isinuot nito ang bracelet sa kanyang pulso. Sa sandaling iyon, halos makalimutan na ni Emma ang tawag sa telepono. Halos makalimutan niya ang anino sa mga mata ni Brandon. Salamat, bulong niya. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Emma, sagot ni Brandon. At sa pagkakataong ito, naniwala si Emma na totoo ang mga salita nito. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Kaya, may gusto akong hilingin sa'yo. Ano yon? Sa Sabado,
ika-30 anibersaryo ng kumpanya ng pamilya namin. Magkakaroon ng isang malaking party. Simula ni Brandon, naramdaman ni Emma ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ba yon? Gusto kong sumama ka. Pagpapatuloy nito. Gusto kong formal na ipakilala ka sa pamilya ko. Sa lahat. Ito na yon, Emma. Ito na ang pinakaimportanteng gabi. Napatingin si Emma sa mga mata ni Brandon. Nakita niya ang pag-asa, pero nakita rin niya ang takot. Ang parehong takot na nararamdaman niya sa loob-loob niya. Ang takot na baka hindi siya maging sapat. Pero ito na nga ang pagsubok na hinihintay niya. Ang pagkakataon para malaman kung ang pagmamahal ba ni Brandon at ng pamilya nito ay para sa kanya, kay Emma na simple, na walang ipinagmamalaki kundi ang kanyang puso. O kung ito ay isang pagmamahal na may kondisyon. Ngumiti si Emma, isang ngiti na pinaghalong kaba at determinasyon. Oo, Brandon, sabi niya, sasama ako. Ang walk-in closet ni Emma ay mas malaki pa kaysa sa buong apartment ni Brandon. Mga hanay ng damit mula sa mga sikat na designer, mga sapatos na may mga pangalang mahirap bigkasin, mga bag na nagkakahalaga ng isang kotse. Ito ang mundo niya. Ang mundong hindi alam ni Brandon. Ang mundong itinatago niya. Dumaan ang kanyang mga daliri sa isang makinang na gown. Pagkatapos ay sa isang silk dress. Anuman sa mga ito ay tiyak na magpapahanga sa pamilya ni Brandon. Anuman sa mga ito ay sisigaw ng yaman at kapangyarihan. Pero hindi yon ang gusto niya. Hindi niya gustong dayain ang pagsubok. Gusto niyang harapin ito bilang si Emma na kilala nila. Sa pinakadulo ng closet, sa isang sulok na halos nakalimutan na, nakita niya ang hinahanap niya. Isang simpleng puting bestida, malinis, walang borda, elegante sa kanyang pagiging simple. Binili niya ito sa isang maliit na butik nung minsan silang namamasyal ni Brandon. Ito ang isusuot niya. Hinubad niya ang kanyang suot at isinuot ang puting bestida. Tumingin siya sa kanyang salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay si Emma. Si Emma lang. Hindi si Emma Villar, ang nag-iisang tagapagmana ng Villar Group of Companies. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa silver bracelet na bigay ni Brandon. Ang anino ng araw ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito na yun. Bulong niya sa kanyang refleksyon. Dito malalaman ang lahat. Ang amoy sa mansyon ng mga De La Cruz ay hindi amoy ng pagkain. Amoy ito ng tensyon. Isang mabigat at nakakasukang amoy na kumakapit sa mamahaling kurtina at naiiwan sa mga nagagandahang muebles. Si Marisa De La Cruz ay nakatayo sa gitna ng kanilang engrandeng sala, pero ang pakiramdam niya ay para siyang nalulunod. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tumpok ng papel. Hindi ito mga imbitasyon o love letter. Mga bill ito, mga demand letter, mga salitang sumisigaw ng final notice. Alberto, sigaw niya, ang kanyang boses ay matalim na parang bubog. Alberto, halika dito ngayon din. Ang asawa niyang si Alberto ay pumasok mula sa library. Ang kanyang mga balikat ay bagsak. Ang kanyang mukha ay lukot sa pagkatalo. Marisa, hinaan mo ang boses mo. Baka marinig ka ng mga caterer. Wala akong pakialam sa mga caterer. Ibinato ni Marisa ang mga papel sa makintab na lamesa. Kumalat ang mga ito na parang mga puting multo. Ito ang dapat mong ipag-alala. Paano mo hahayaang umabot tayo sa ganito? Bankrupt? Tayo. Ang mga De La Cruz. Ginawa ko ang lahat. Mahinang sagot ni Alberto, hindi makatingin sa mata ng asawa. Hindi sapat ang lahat mo, sabi ni Marisa. Lumapit ito at dinuro ang asawa. 30 taon. 30 taon ng De La Cruz Corporation. At sa mismong anibersaryo nito, doon pa ito babagsak? Anong kahihiyan ito? Napatingin si Marisa sa isang malaking litrato na nakasabit sa dingding. Ang litrato ng kanilang anak na si Brandon nung ito ay graduate, nakangiti,
at puno ng pag-asa. Biglang nagbago ang itsura ni Marisa. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at determinadong kalkulasyon. Hindi, bulong niya. Hindi pa ito ang katapusan. Lumakad siya palapit sa litrato, hinaplos ang salamin na parang isang general na tinitingnan ang kanyang huling sandata. Meron pa tayong pag-asa, meron pa tayong isang alas. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Alberto. Humarap si Marisa sa kanya, ang mga mata ay nagliliyab. Ang anak mo, ang anak natin, siya ang natitirang armas natin, Alberto. Sakto namang bumaba mula sa hagdanan ang kanilang anak na babae, si Clara. Maganda ito, pero may talim sa kanyang mga ngiti. Naririnig ko na naman ang pangalan ni Kuya, sabi ni Clara, na may halong pang-aasar. Ano na namang plano mo para sa kanya, Ma? Isang plano para iligtas tayong lahat, sagot ni Marisa. Tumingin siya kay Clara. At kailangan kong tulungan mo ako. Kausapin mo ang kuya mo. Kailangan na niyang hiwalayan ang basahan na yon. Si Emma. Tumawa si Clara. Bakit, Ma? Dahil hindi siya mukhang pera? Dahil simple lang siya? Dahil isa siyang walang kwentang investment? Halos pasigaw na, sabi ni Marisa. Wala siyang maibibigay sa atin. Kailangan ni Brandon ng isang babaeng makakatulong sa pamilya. Isang tagapagmana. Nariyan mamaya si Angelica Season, ang anak ni Don Ignacio. Iyon ang dapat niyang ligawan, hindi ang pulubing si Emma na yan. Habang nagsasalita ang ina, isang notification ang umilaw sa cellphone ni Clara. Binuksan niya ito nang hindi nagpapahalata. Isang email mula sa isang private investigator. May isang attachment, Emma Wheeler, background check PDF. Binuksan niya ang file. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita at sa isang iglap, nanlaki ang mga ito. Pangalan, Emma Beatriz Villar. Ama, Ricardo Villar. Posisyon, CEO, Villar Group of Companies. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Clara. Isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Isang ngiting nakakalason. Mabilis niyang isinara ang file at ibinalik ang cellphone sa kanyang bulsa. Tama ka, Ma, sabi ni Clara sa isang boses na matamis pa sa pulot. Tutulungan kitang kausapin si Kuya. Kailangan niya talagang matutunan ang leksyon niya. Sa kanyang isip, may iba siyang sinasabi. Tingnan natin kung sino ang tunay na magiging basura ngayong gabi, Mama. Sakto namang pumasok si Brandon sa sala. Ang kanyang damit ay simple lang, pero bakas sa kanyang mukha ang pagod at stress. Halatang kagagaling lang niya sa pakikipagkita kay Emma. Hinarap siya ni Marisa. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Lumapit siya at inayos ang kwelyo ng polo ni Brandon. Anak, sabi niya sa isang boses na mapanganib sa kanyang pagiging kalmado. Mamayang gabi, huwag mo akong bibiguin. Bumigat ang hangin sa silid. Tumingin si Marisa sa pinto na para bang inaasahan na may darating anumang oras. Nasaan na ang babaeng yun? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bahid ng kamandag. Paparating na ba siya? Pagbaba ni Emma mula sa taxi, pakiramdam niya ay huminto ang kanyang paghinga. Ang venue ng party ay hindi isang simpleng function hall. Isa itong palasyo na gawa sa salamin at marmol. Naliligo sa liwanag ng libu-libong maliliit na ilaw na parang mga bituin na ninakaw mula sa langit. Ang tunog ng marahan na musika at ang halakhak ng mga taong nakasuot ng magagarang damit ay dumaloy palabas. Isang mundong napakalayo sa kinagisnan niyang katahimikan kasama si Brandon. Biglang nanliit si Emma sa kanyang suot na puting bestida. Ang damit na kanina lang ay simbolo ng kanyang katotohanan ay tila naging isang puting bandila ng pagsuko. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Ang bawat tingin mula sa mga bisita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Naramdaman niya ang kanilang mga mata na sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga.
Sino yan? Baka naligaw lang. Pinilit niyang huwag pansinin. Hinanap ng kanyang mga mata si Brandon, ang kanyang nag-iisang kakampi sa dagat ng mga di kilalang mukha. At pagkatapos, nakita niya ito. Nakatayo malapit sa isang malaking fountain ng champagne. Ngumiti si Emma, pero ang ngangiti niya ay agad na naglaho nang makita niya ang itsura ni Brandon. Hindi ito ang Brandon na masaya at relax. Ang Brandon na nasa harap niya ay balisa. Ang kanyang nangiti ay pilit. Emma, sabi nito nang makalapit siya. Hinawakan nito ang kanyang kamay, pero ang palad nito ay basa sa pawis. Dumating ka. Siyempre, sagot ni Emma, pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Ang ganda dito. Oo, maganda nga, sabi ni Brandon, pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Emma. Ito ay palingalinga na parang may hinahanap o iniiwasan. Halika, nandoon sila mama. Gusto ka na nilang makilala. Naramdaman ni Emma ang paghigpit ng kabog sa kanyang dibdib habang hila siya ni Brandon palapit sa isang grupo ng mga tao. Sa gitna noon ay isang babaeng matangkad at elegante, si Marisa de la Cruz. Katabi nito ang isang mas batang bersyon niya, si Clara. Nang makita sila ni Marisa, ang nangiti sa labi nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinuri nito si Emma mula sa kanyang simpleng sapatos hanggang sa kanyang buhok na walang ayos. Ma, si Emma po, pakilala ni Brandon. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Emma, si Mama, at ang kapatid kong si Clara. Hello po. Good evening po. Magalang na bati ni Emma. Tumingin si Marisa kay Brandon, hindi kay Emma. So ito pala, sabi nito, ang bawat salita ay mabagal at puno ng pangmamaliit. Ang pinagkakaabalahan mo. Naramdaman ni Emma ang sampal ng mga salitang yon. Kahit walang kamay na dumapos sa kanyang mukha, biglang humakbang si Clara, may hawak na baso ng red wine. Hi Emma! Nice to finally meet you! Sabi nito na may isang matamis ng ngiti. Ngunit sa kanyang paglapit, bigla itong natapilok at ang laman ng kanyang baso ay tumapon, diretso sa dibdib ng puting bestida ni Emma. Oh my God! I'm so sorry! Sigaw ni Clara, pero ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. May kislap ng tagumpay doon. Isang malaking pulang mantsa ngayon ang nakapinta sa damit ni Emma. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Narinig niya ang isang malinaw na bulong mula sa isang ginang sa malapit. Sino yan? Mukhang katulong na natapunan ng amo. Ang hiya ay parang mainit na likido na kumalat sa buong katawan ni Emma. Gusto niyang magtago. Gusto niyang kainin siya ng lupa. Tumingin siya kay Brandon, naghahanap ng tulong ng kahit anong salita ng pagtatanggol. Pero si Brandon ay nakatayo lang doon, paralisado. Ngumiti si Marisa, isang malamig at matagumpay na ngiti. Lumapit ito at tinapik ang balikat ni Brandon. Brandon, anak? Sabi nito sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat sa paligid. May mga importanteng bisita tayong kailangan mong kausapin. Si Mr. Season ay naghihintay. Iwanan mo na muna ang bisita mo dyan. Tumingin si Brandon mula sa kanyang ina, pabalik kay Emma. Nakita ni Emma ang pagtatalo sa kanyang mga mata. Ang pagsusumamo, ang takot. Para sa isang segundo, umasa si Emma. Umasa siyang pipiliin siya nito. Ngunit pagkatapos, sa harap ng lahat, dahan-dahan niyang binitiwan ang kamay ni Emma. Ang pakiramdam ng pagkawala ng kamay ni Brandon ay mas malamig pa kaysa sa yelo. Para kay Emma, hindi lang kamay niya ang binitiwan nito. Binitiwan nito ang kanilang mga pangako. Binitiwan nito ang kanyang puso. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng mga lobo. Ang pulang mantsa sa kanyang bestida ay parang dugong tumagas mula sa isang sariwang sugat. Ang mga bulungan sa paligid niya ay lumakas. Naging mga tawa, mga mapanghusgang salita na bumabaon sa kanyang pagkatao. Si Marisa de la Cruz ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata
ay parang isang agila na nakatingin sa kanyang biktima. Sabihin mo sa akin, Iha. Simula ni Marisa, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng lason. Saan ka nakatira? Sa isang maliit na apartment? O baka naman nakikitira ka lang sa mga kamag-anak mo? Hindi sumagot si Emma. Ano ang sasabihin ni Amy niya? Na ang bahay niya ay isang mansyon na 10 beses na mas malaki kaysa dito? At ang mga magulang mo? Pagpapatuloy ni Marisa, hindi naghihintay ng sagot. Anong trabaho nila? Mga factory worker? O baka naman mga driver? Walang masama doon. Kailangan din natin ng mga taong maglilingkod sa atin, hindi ba? Isang tawa ang kumalat mula sa grupo ng mga kaibigan ni Marisa. Sumikip ang dibdib ni Emma. Bawat salita ay isang suntok. Tumingin siya sa malayo, sa lugar kung saan huli niyang nakita si Brandon, pero wala na ito. Naglaho na ito sa gitna ng mga bisita. Iniwan siyang harapin ang unos ng mag-isa. Nakahanap si Emma ng lakas mula sa isang lugar na hindi niya alam na mayroon siya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marisa. Hindi po nasusukat sa damit o sa tirahan ng pagkatao ng isang tao, ma'am. Sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang nangiti sa mukha ni Marisa ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Paano naglakas loob ang basahang ito na sagutin siya? Wala kang karapatan. Sigaw ni Marisa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pinatahimik ang lahat. Wala kang karapatan na turuan ako ng tama. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang tunog ng sampal ay kasing lakas ng isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Napalingon ang mukha ni Emma. Naramdaman niya ang matinding hapdi sa kanyang pisngi na agad na sinundan ng init ng kahihiyan. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya. Ang mga cellphone ay nakatutok sa kanya. Nagre-record. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero pilit niyang pinipigilan. Hindi. Hindi siya iiyak sa harap nila. Ngunit hindi pa sila tapos. Si Clara, na kanina pa nanonood, na may ngiti sa kanyang mga labi, ay lumapit. Alam mo ma, sabi ni Clara sa isang boses na kunwari na gabay nag-aalala. Kawawa naman siya. Ang damit niya, sira na. Luma na, tapos namantsahan pa. Hinawakan ni Clara ang tela sa balikat ng bestida ni Emma. Dapat siguro tulungan natin siya. At sa isang mabilis at malakas na paghila, pinunit ni Clara ang manggas ng damit ni Emma. Ang tunog ng napupunit na tela ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Ngayon, hindi lang siya namantsahan. Ngayon, mukha na siyang basahan. Ayan, sabi ni Clara, na may ngiti ng isang demonyo. Para hindi ka na magmukhang basura, gawin na lang kitang basura. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Emma ay bumagsak na, sunod-sunod, walang tigil. Sa gitna ng kanyang nanlalabong paningin, muli niyang hinanap si Brandon. At sa pagkakataong ito, nakita niya ito. Nakatayo ito sa di kalayuan, sa tabi ng isang haligi. Nakatingin ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ngunit hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit para sa kanyang ina. Hindi puno ng awa para kay Emma. Ang mga mata niya ay puno ng takot. Tinitigan ni Emma ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ang lalaking ipinagkatiwala niya sa kanyang puso. At sa isang boses na basag at halos hindi marinig, isang bulong na puno ng lahat ng sakit sa mundo, tinawag niya ito. Brandon? Naghihintay siya, umaasa, nagdarasal. Wala ka bang sasabihin? Si Brandon ay napatingin sa sahig. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo, ang kanyang katahimikan, ang pinakamasakit na sagot sa lahat. Para kay Clara de la Cruz, ang tanawin sa harap niya ay mas maganda pa sa isang obra maestra. Ang mga luha ni Emma, ang mukha ng kanyang ina, na puno ng mapagmataas na tagumpay, ang duwag na pananahimik ng kanyang kapatid na si Brandon.
Bawat detalye ay perpekto. Bawat eksena ay naaayon sa kanyang plano. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ang pagguho ng mundo ni Emma. Hindi ito awa, hindi ito pagsisisi. Ang nararamdaman niya ay ang matamis na lasa ng isang perpektong naisakatuparan na paghihiganti. Naalala niya ang lahat. Ilang araw na ang nakalipas, nasa loob siya ng kanyang kwarto nang marinig niya ang sigawan mula sa ibaba. Ang boses ng kanyang ina, matinis at puno ng galit. Ang boses ng kanyang ama, mahina at talunan. Paanong wala na tayong pera, Alberto? Saan napunta ang lahat? Marisa, mahina ang negosyo. Ang mga utang. Wala akong pakialam sa mga utang. Ang anibersaryo ay sa Sabado. Kailangan nating magmukhang mayaman. Si Brandon, kailangan niyang makuha ang loob ni Angelica Sison. Sila lang ang makakapagligtas sa atin. Narinig ni Clara ang lahat mula sa itaas ng hagdanan. Palagi na lang si Brandon. Si Brandon ang pag-asa. Si Brandon ang sandata. At siya, si Clara, isa lang siyang palamuti sa pamilyang ito. Isang anino ng kanyang kuya. Puno ng galit, pumasok siya sa kanyang kwarto at binuksan ang kanyang laptop. May isang hindi pa nababasang email mula sa isang private investigator na kinuha niya gamit ang sarili niyang ipon. Gusto niyang malaman kung sino ba talaga ang babaeng ito na kinababaliwan ng kanyang perpektong kapatid. Binuksan niya ang email. May isang PDF file na naka-attach. Emma Wheeler. Background check PDF, nag-click siya. Habang naglo-load ang file, iniisip niya kung ano ang makikita niya. Isang probinsyana, isang babaeng naghahabol sa pera ng mga Dela Cruz na hindi naman nila pag-aari. At pagkatapos, lumabas ang mga salita sa screen. Mabilis na tumakbo ang kanyang mga mata sa mga detalye. Pangalan, Emma Beatriz Villar. Tirahan, Villar Private Estate, Forbes Park. Ama, Ricardo Villar. Posisyon, CEO, Villar Group of Companies. Napatigil sa paghinga si Clara. Ang Villar Group, ang pinakamalaking tech conglomerate sa buong Asia. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa na walang saya. Isang tawa na puno ng kabalintunaan. Ang kanyang ina ay desperadong naghahanap ng isang tagapagmana para kay Brandon. Pero hindi niya nakikita na ang pinakamalaking isda sa buong karagatan ay nasa kamay na ng kanyang anak. Ang tanga nila. Ang bulag nilang lahat. At sa sandaling iyon, nabuo ang isang plano sa isip ni Clara. Isang masama at napakagandang plano. Kung gusto ng kanyang ina ng isang palabas, bibigyan niya ito ng isang palabas na hinding-hindi nito malilimutan. Mabilis niyang tinanggal ang email, siniguradong walang bakas na maiiwan. Ngayon, habang pinapanood niya ang resulta ng kanyang plano, ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan. Napatunayan niya ang kanyang punto, ang kanyang ina, na nagpapakilalang isang sopistikada at matalinong socialite, ay hindi man lang nakilala ang tunay na yaman kahit nasa harap na niya. Pinahiya nito ang nag-iisang tao na maaaring magligtas sa kanila. Isang perpektong trahedya, isang perpektong katatawanan. Sa kanyang isipan, nagsalita si Clara sa kanyang ina. Tingnan natin kung sino ang tunay na magiging basura ngayong gabi, Mama. Ngunit ang kanyang sandali ng tagumpay ay biglang naantala. Napansin niya ang isang kilos mula sa gilid ng kanyang paningin. Tumingin siya sa direksyon ng kanyang kapatid. Nakita niyang nanginginig si Brandon habang dahan-dahang kinukuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Kumunot ang noo ni Clara. Ano ang binabalak nito? Pinanood niya ang mga daliri ni Brandon habang mabilis itong nagtatype sa screen. Ang mukha nito ay puno ng desperasyon, puno ng pagsisisi. Ano ang ginagawa niya? Kanino siya nagte-text? Ang plano ni Clara ay perpekto. Walang dapat sumira dito, lalo na hindi ang duwag niyang kapatid.
Ang katahimikan ni Brandon ay isang ingay. Isang nakakabinging ingay sa loob ng kanyang ulo. Ang bawat salita ng kanyang ina, ang bawat tawa ng kanyang kapatid, ang bawat hikbi ni Emma, lahat ay nag-uumpugan, lumilikha ng isang bagyo sa kanyang isipan. Paralisado siya. Hindi dahil sa hindi niya mahal si Emma. Mahal na mahal niya ito. Paralisado siya dahil sa takot. Mula pagkabata, ang boses ng kanyang ina, si Marisa, ang batas. Ang kanyang mga utos ang Biblia, ang kanyang galit ang impyerno. At ngayon, ang impyernong yon ay nagbubuga ng apoy. At si Emma ang nasusunog. Nakita niya ang sampal. Nakita niya ang pagpunit sa damit. Nakita niya ang tanong sa mga mata ni Emma. Brandon, wala ka bang sasabihin? At wala siyang ginawa. Isang parte sa kanya ang gustong sumigaw, gustong tumakbo, gustong yakapin si Emma at ilayo sa lugar na ito. Pero ang isa pang parte, ang parte na sinanay ng kanyang ina sa loob ng maraming taon, ay nagsasabing, manahimik ka, huwag kang gumawa ng gulo. Huwag mo kaming ipahiya. Naramdaman niya ang pagkamuhi sa sarili, isang matinding pagkasuklam. Anong klaseng lalaki siya? Anong klaseng pag-ibig ang meron siya kung hindi niya kayang ipagtanggol ang babaeng mahal niya? Ang mga masasayang alaala nila ni Emma ay bumalik sa kanya na parang mga multo. Ang tawa nito sa tabi ng kalsada, ang kinang sa mga mata nito nang ibigay niya ang bracelet, ang mga pangarap na binuo nila nang magkasama. Sinusunog niya ang lahat ng yun ngayon sa kanyang pananahimik. Hindi pwede. Isang desisyon ang biglang nabuo sa gitna ng kanyang kaduwagan. Isang maliit na kislap ng tapang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kahit hindi niya kayang harapin ang kanyang ina, kailangan niyang humingi ng tulong. Dahan-dahan, umatras siya. Nagtago sa likod ng isang malaking haligi, sa isang sulok kung saan walang nakakapansin sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang cellphone. Sino ang tatawagan niya? Ang pulis? Anong sasabihin niya? At pagkatapos, naalala niya. Isang hapon, ilang buwan na ang nakalipas. Nasa apartment siya ni Emma. Nalobat ang cellphone na nito at nakisaksak sa charger niya. Habang nagcha-charge, may tumawag. Nakita niya ang pangalan sa screen. Dad. Isang simpleng dad. Hindi niya ito pinansin noon. Pero ngayon, iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Hindi niya alam ang numero. Pero ang tawag na yon ay tiyak na nasa call log pa rin ng cellphone ni Emma. Pero paano? Nag-isip siya ng mabilis. Ang isip niya ay naglalaro sa pagitan ng panik at desperasyon. Naalala niya. Minsan, nang maghang ang cellphone ni Emma, tinulungan niya itong i-restart at i-sync sa kanyang laptop. Ang contacts. Baka na-sync din sa cloud account na nakalogin sa computer niya sa bahay. Hindi ito ang panahon para mag-isip kung paano. Ito ang panahon para kumilos. Nagdasal siya na sana'y hindi niya pinalitan ang default password na binigay niya kay Emma para sa guest account sa laptop niya. Sa isang iglap ng henyo o kabaliwan, na-access niya ang kanyang sariling cloud drive sa telepono. At doon, sa isang nakalimutang sync folder, nakita niya ito. Isang kopya ng contact list ni Emma. Mabilis niyang hinanap ang dad. At nandoon nga, nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinokopya ang numero at binubuksan ng kanyang messaging app. Ano ang sasabihin niya? Sir, tulungan niyo po si Emma. Nasa De La Cruz anniversary party po kami. Nasa panganib po siya. Ang mga salita ay simple, desperado. Isang bote na inihagis sa karagatan ng kawalan ng pag-asa. Pinindot niya ang send. Sa sandaling naipadala ang mensahe, isang alon ng takot at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Mabilis niyang tinanggal ang mensahe mula sa kanyang sent items na parang sinusubukang burahin ang ebidensya ng kanyang sandaling katapangan. Itinago niya ang kanyang cellphone. Ngayon, wala na siyang magagawa kundi maghintay. Itinaas niya ang kanyang tingin at nakita niya ang kanyang ina na muling lumalapit kay Emma.
na parang isang hayop na handa nang ibigay ang huling nakamamatay na kagat. At pagkatapos, may narinig siyang isang tunog. Mahina sa simula na parang isang malayong kulog. Ngunit ito ay palakas ng palakas. Isang malalim at malakas na ugong. Whoop, 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 whoop. Ang mga bombilya sa chandelier ay bahagyang nanginig. Ang mga alak sa mga baso ay lumikha ng maliliit na alon. Ang mga bisita ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa. Nagtataka. Bahagyang natatakot. Ang tunog ay hindi nakulog. Ito ay ang tunog ng isang paparating na bagyo. Ang tunog ng mga umiikot na elisi ng isang helicopter, palapit ng palapit. Ang ugong mula sa labas ay hindi napansin ni Emma. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang puso. Bawat piraso ay nahuhulog sa isang madilim at walang katapusang bangin sa loob niya. Nakatingin siya kay Brandon o sa espasyo kung saan ito nakatayo kanina bago ito nagtago sa likod ng haligi. Ang kanyang katahimikan ay ang huling pako sa kanyang ataol. Tapos na ang pagsubok, ang pag-ibig, ang lahat. Ngayon, naiintindihan na niya. Tama sila. Ang mga kaibigan niyang mayayaman na palaging nagsasabi sa kanya na imposible. Ang kanyang ama na palaging nag-aalala. Tama silang lahat. At siya, si Emma, ay isang tanga. Isang tangang naniwala sa isang fairy tale na hindi para sa kanya. Tumingin siya sa mga mukha sa paligid niya. Ang mapanuyang ngiti ni Marisa. Ang malademonyong saya sa mga mata ni Clara. Ang mga mausisang tingin ng mga estranghero. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang isa siyang palabas. Isang nakakaawang palabas. Ang kanyang pagkatao ay hinubaran sa harap nilang lahat at wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Tinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang silver bracelet sa kanyang pulso, ang anino ng araw, ang simbolo ng bagong pag-asa. Ngayon, ang lamig nito ay parang isang posas, isang paalala ng isang kasinungalingan. Ano, iiyak ka na lang ba? Ang boses ni Marisa ay pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumapit ito. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkasuklam. Wala ka na bang ibang kayang gawin? Akala ko ba matapang ka? Na hindi nasusukat sa damit ang pagkatao? Niyuko ni Emma ang kanyang ulo. Ang kanyang mahabang buhok ay tumabon sa kanyang mukha. Tinatago ang mga luhang patuloy na dumadaloy. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang gustong patunayan. Tama sila, sabi ng isang boses sa kanyang isipan. Isang malamig at mapagpasyang boses. Siguro nga, ito lang talaga ako. Walang halaga kapag wala ang pangalan ng pamilya ko, kapag wala ang pera. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Emma ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ngunit ang madilim na sandaling iyon ay biglang nagambala. Isang nakakasilaw na puting ilaw ang biglang pumasok mula sa malalaking bintanang salamin, nilamon ang buong silid. Ang ugong ay naging isang nakabibinging dagundong na para bang isang higante ang humihinga sa labas ng gusali. Ang mga bisita ay napasigaw. Ang iba ay napayuko. Si Marisa at Clara ay napatingin sa bintana. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at inis. Anong nangyayari? Sino ang sumisira sa kanilang perpektong gabi? Pero si Emma hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakayuko, yakap ang sarili, nawawala sa sarili niyang kadiliman. Kahit na bumagsak pa ang buong gusali ngayon, wala na siyang pakialam. Wala nang mas masakit pa sa nararamdaman niya ngayon. Wala na. At pagkatapos, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong gusali. Ang dobleng pinto sa entrada ng Grand Hall ay bumukas ng malakas. Ang lahat ng tunog ay huminto. Ang musika, ang sigawan, maging ang dagundong mula sa labas. Isang katahimikan ang bumalot sa lugar. Sa bukana ng pinto, isang figura ng isang lalaki ang nakatayo. Ang kanyang anino
ay mahaba at nangingibabaw dahil sa malakas na ilaw mula sa kanyang likuran. Nakasuot ito ng isang mamahaling itim na suit, perpekto ang pagkakatahi. Sa likod niya, nakahanay ang isang grupo ng mga lalaking nakasuot din ng itim. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Inis na sumigaw si Marisa. "Sino kayo?" "Security! Anong gulo to?" Ang lalaki ay humakbang pasulong papasok sa liwanag. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang dark sunglasses, ipinapakita ang isang pares ng mga mata na matalim at puno ng isang malamig na galit na kayang magpayelo ng impyerno. Hindi siya nakatingin kay Marisa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Sa babaeng nakayuko sa gitna ng lahat, basag at nag-iisa. Narinig ni Emma ang katahimikan. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha at kawalan ng pag-asa, ay nakasalubong sa mga mata ng bagong dating. Isang pamilyar na mukha, ang mukha na una niyang nakita sa mundong ito. Sa isang tinig na halos hindi marinig, isang bulong na pinaghalong gulat at hindi paniniwala. Ang mga salita ay kumawala mula sa kanyang mga labi. "Dad?" Ang pangalang Ricardo Villar ay hindi lang isang pangalan, isa itong institusyon, isang alamat sa mundo ng negosyo. Ang pagbanggit lang dito ay sapat na para patahimikin ang isang silid at ngayon, ang alamat mismo ay nakatayo sa gitna ng sala ng mga De La Cruz. Ang katahimikan ay nabasag ng mga nag-aalanganing bulungan. Si Ricardo Villar ba yan? Ang CEO ng Villar Group? Anong ginagawa niya dito? Si Marisa at Clara ay natigilan. Ang kanilang mga mukha ay namutla na parang mga multo. Nagsimula silang pagdugtungin ang mga bagay-bagay. Ang apelyido ni Emma. Ang biglaang pagdating ng pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanilang mga ugat. Ngunit si Ricardo Villar ay walang pakialam sa kanila. Ang kanyang buong mundo ay nakatuon lamang sa kanyang anak na babae. Naglakad siya palapit kay Emma. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Ang dagat ng mga bisita ay nahawi para bigyan siya ng daan. Huminto siya sa harap ni Emma at sa isang iglap, ang malamig na galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malambot at masakit na pagtingin. Nakita niya ang pulang mantsa sa bestida, ang punit na manggas, at higit sa lahat, nakita niya ang bakas ng mga daliri sa pisngi nito. Isang halos hindi marinig na ungol ng galit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan, hinubad ni Ricardo ang kanyang mamahaling itim na coat. Sa isang kilos na puno ng pagmamahal at pangangalaga, maingat niyang ipinatong ito sa mga balikat ni Emma. Tinatakpan ng punit, tinatakpan ng mantsa, tinatakpan ng kahihiyan. Pagkatapos, humarap siya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalim na parang mga espada. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng natutulalang MC. "Magandang gabi." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na yumanig sa buong silid. Naging malinaw na ang boses niya ang batas ngayon. Sa kanyang likuran, ang malaking screen na kanina lang ay nagpapakita ng mga lumang litrato ng pamilya De La Cruz ay biglang nag-itim at pagkatapos ay umilaw muli. Ngayon, nagpapakita na ito ng isang live feed na may logo ng isang malaking news network sa sulok. Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako si Ricardo Villar, isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong audience. At ang babaeng inyong pinahiya, sinaktan at nilapastangan ngayong gabi. Huminto siya, hinayaan ang mga salita na bumaon. Ay, ang anak ko, ang nag-iisa kong tagapagmana. Kung ang isang bomba ay sumabog sa silid, hindi ito magiging kasing gulat ng epekto ng mga salitang yon. Ang bulungan ay naging isang malakas na ingay.
Ang mga mukha ni na Marisa at Clara ay nagmistulang mga maskara ng purong katatakutan. Tumingin si Ricardo nang diretso kay Marisa. Ginang de la Cruz. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas mapanganib. Nabalitaan kong may problema sa pera ang inyong kumpanya. Sa katunayan, nabalitaan ko na bankrupt na pala kayo. Sa screen sa likod niya, biglang lumitaw ang mga dokumento, mga legal na papel na may mga selyo ng bangko, mga statement of account. Lahat ay nagpapakita ng bilyon-bilyong utang ng De La Cruz Corporation. Napakaswerte ninyo, sabi ni Ricardo na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahil may isang taong nagmagandang loob na bilhin ang lahat ng inyong utang, isang taong nagmamay-ari na ngayon sa bawat sentimo na inutang ninyo. Tumingin si Marisa kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala at pagmamakaawa. Nagsimula na siyang maintindihan. Kaya, bilang bagong may-ari ng lahat ng assets at liabilities ng inyong kumpanya, itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay na parang isang emperador na nagbibigay ng hatol. Ang mga dokumento sa screen ay napalitan ng isang malaking headline, Transfer of Ownership. As of this moment, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay ang huling tunog ng martilyo ng hukom. You don't own this building. You don't own your company. You don't own anything. Ang mga salita ay bumagsak na parang isang sibat sa puso ni Marisa. Ang kanyang hininga ay nawala. Ang kanyang mga mata ay pumuti. At sa harap ng lahat, sa gitna ng kanyang magarbong party, sa gitna ng mga guho ng kanyang mga ambisyon, si Marisa de la Cruz ay bumagsak sa sahig. Walang malay. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga tao ay sumisigaw at nagmamadaling tulungan si Marisa, isang tao lang ang hindi gumalaw. Si Brandon. Nakatayo siyang mag-isa, nakatingin kay Emma, ang kanyang mukha ay isang larawan ng wasak na pagsisisi. Ang kaguluhan ay parang isang eksena mula sa isang pelikula. Sumisigaw ang mga tao. Ang mga medical personnel na kasama ni Ricardo Villar ay mabilis na lumapit kay Marisa. Si Clara ay napaupo na lang sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang perpektong plano ay sumabog sa kanyang mukha. Pero para kay Emma, ang lahat ng ingay ay unti-unting nawala. Ang tanging nakikita niya ay si Brandon na dahan-dahang lumalakad palapit sa kanya sa gitna ng lahat ng kalituhan. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na halos kasing lalim ng sakit na naramdaman ni Emma kanina. Huminto ito sa harap niya, isang di pa lang ang layo. Emma, sabi nito, ang boses ay basag at nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi sumagot si Emma. Hinintay niya lang. Ako ang nag-text sa kanya, pag-amin ni Brandon. Ang mga salita ay tila hirap na hirap lumabas sa kanyang bibig. Nang makita ko ang ginagawa nila sa'yo, hindi ko na kinaya. Hindi ko alam kung sino siya. Naisip ko lang na kailangan mo ng tulong. Itinaas nito ang kanyang kamay na parang gustong hawakan ang braso ni Emma pero nag-atubili ito at abilibo at ibinaba rin. Manhid ako. Duwag ako. Alam ko. Pagpapatuloy nito. Pero maniwala ka sa akin, Emma. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang mga salitang mahal kita na minsan ay musika sa pandinig ni Emma. Ngayon ay parang isang tunog na wala ng kahulugan. Tumingin si Emma sa mga mata ni Brandon. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang lalaking minahal niya. Ang nakikita niya ay isang estranghero, isang batang lalaki na natatakot sa anino ng kanyang ina. Maybe you did send that text, Brandon. Mahinang sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay kalmado na. Ang bagyo sa loob niya ay tumigil na. At siguro, sa isang maliit na parte ng puso mo, totoo nga na mahal mo ako. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Brandon. Pero may isang bagay na mas mahal mo kaysa sa akin. Dagdag ni Emma. Ano yun? Hindi totoo yan. Tinitigan siya ni Emma ng diretso.
You loved your fear more. Ang mga salitang yun ay tumama kay Brandon na parang isang malakas na sampal. Mas malakas pa sa sampal na ibinigay ng kanyang ina kay Emma. Walang salita na lumabas sa bibig niya. Dahil alam niyang totoo ito. Dahan-dahan, itinaas ni Emma ang kanyang kamay. Ang kamay na may suot na silver bracelet na may anino ng araw. Maingat niyang tinanggal ang lock nito. Kinuha niya ang kamay ni Brandon na malamig at nanginginig at marahang inilagay ang bracelet sa palad nito. Tapos na tayo, Brandon, sabi niya. Hindi ito isang sigaw ng galit. Hindi ito isang iyak ng pighati. Isa itong simpleng pahayag ng katotohanan. Isang katotohanan kasing linaw ng umaga. Isinara niya ang mga daliri ni Brandon sa paligid ng bracelet. Sana, balang araw, matutunan mong ipaglaban ang mga bagay na mahalaga sa'yo. Pagkatapos noon, tumalikod na si Emma. Hindi na siya lumingon pa. Nilapitan niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya ng may pag-unawa sa kanyang mga mata. Inabot niya ang braso nito at humawak ng mahigpit. Nagsimula silang maglakad palayo. Palayo kay Brandon. Palayo sa pamilya De La Cruz. Palayo sa mga guho ng isang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan. Habang papalapit sila sa pinto, narinig ni Ricardo ang isang mahinang hikbi mula sa kanyang anak. Saan mo gustong pumunta, anak? Mahinang tanong niya. Itinaas ni Emma ang kanyang ulo. Ang mga luha ay nasa kanyang mga mata, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa gabing iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kalayaan. Kahit saan, Dad, sagot niya, ang kanyang boses ay may bagong natagpo ang lakas. Basta malayo dito, lumipas ang 6 na buwan. Ang balita tungkol sa The De La Cruz Anniversary Scandal ay yumanig sa mundo ng business at social media sa loob ng ilang linggo bago ito unti-unting napalitan ng mga bagong headline. Isang maikling balita sa TV ang nagpakita ng huling kabanata ng pamilya De La Cruz. Ang video, nakuha mula sa isang cellphone, ay nagpakita kina Alberto, Clara, at saka habag-habag na si Brandon na naglalabas ng kanilang mga maleta mula sa mansyon na dati nilang tinawag na tahanan. Wala na ang kislap sa kanilang mga mata. Wala na ang pagmamataas. Ang natira na lang ay ang anino ng kanilang dating karangyaan. Si Marisa ay hindi nakita. May mga chismis na nagsasabing nagkaroon ito ng nervous breakdown at ipinasok sa isang pribadong pasilidad. Ngunit ang kwento ni Emma Villar ay nagsisimula pa lang. Sa isang maliwanag at modernong boardroom sa tuktok ng Villar Tower, si Emma ay nakaupo sa dulo ng isang mahabang mesa, hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang leader. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang suot ay isang simple ngunit eleganteng business attire. Ang tanging alahas sa kanyang kamay ay isang relo. Ang proposal ng Villar Foundation na mag-invest sa mga small-scale livelihood programs sa mga rural na lugar ay hindi lang isang charity case. Paliwanag ni Emma sa board of directors, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at sigasig. Ito ay isang investment sa dignidad, isang investment sa kinabukasan. Ang mga dating matatandang miyembro ng board, na dati nakikita lang siya bilang isang tahimik na tagapagmana, ay nakikinig ngayon ng may respeto. Nakita nila ang pagbabago. Nakita nila ang apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na sinindihan ng sakit, ngunit ngayon ay naging liwanag ng layunin. Pagkatapos ng meeting, hindi umuwi si Emma. Nagpunta siya sa isang maliit na community center sa isang abalang distrito ng Maynila. Ito ang isa sa mga unang proyekto na personal niyang pinangasiwaan. Dito, ang mga bata mula sa mahihirap na pamilya ay binibigyan ng libreng pagkain, edukasyon, at isang ligtas na lugar para maglaro. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mga sigawan ng tuwa. Ate Emma! Andyan na si Ate Emma! Lumuhod siya at niyakap ang mga batang tumatakbo palapit sa kanya. Ang pagmamahal na nararamdaman niya dito ay totoo. Walang kondisyon,
walang hinihintay na kapalit. Habang nakikipaglaro siya sa mga bata, isang batang babae ang humila sa kanyang damit. Ate Emma, bakit po palagi kayong nakangiti? Ngumiti si Emma at hinaplos ang buhok ng bata. Kasi, dito ko natagpuan ang tunay kong yaman. Ang huling eksena ng kwento ay hindi sa isang boardroom o sa isang community center. Nasa isang malaking entablado si Emma. Isa siyang keynote speaker sa isang youth empowerment summit. Sa harap niya ay libu-libong mga kabataan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangarap at pag-asa. Inayos niya ang mikropono, huminga siya ng malalim, at nagsimula siyang magsalita. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Brandon, hindi niya binanggit ang pamilya De La Cruz, hindi niya kailangan. Ang kanyang kwento ay naging isang mensahe. Madalas, hinahanap natin ang ating halaga sa mga mata ng ibang tao. Sabi niya, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong auditorium. Iniisip natin na kailangan natin ang kanilang pag-aproba, ang kanilang pagtanggap, para maramdaman nating tayo ay sapat. Pero natutunan ko sa isang masakit na paraan, pagpapatuloy niya, na ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi isang bagay na hinihingi. Ito ay isang bagay na ipinaglalman at nagsisimula ito sa loob. Tumingin siya sa mga mukha sa harap niya. Bawat isa ay nakikinig ng mabuti. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa bangko. Hindi ito nasusukat sa dami ng iyong ari-arian o sa kinang ng iyong pangalan. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng matinding paniniwala. Ito ay nasa puso na marunong magmahal at rumespeto sa kapwa. At higit sa lahat, sa puso na marunong rumespeto sa sarili. Isang palakpakan ang nagsimula. Mahina sa simula, hanggang sa ito ay naging isang malakas na dagundong ng libu-libong mga kamay na nagsasama-sama. Tumayo si Emma sa entablado, naliligo sa liwanag at sa paghanga ng mga tao. Ngumiti siya. Isang nangiting payapa, isang nangiting buo. Malaya na siya, hindi dahil sa pera ng kanyang ama, kundi dahil sa wakas, natagpuan na niya ang sarili niyang halaga.